Tapos sila yung sumunod na generation ng Onyx naman sa MDL. Tama. So baka dahil. So many layers, ha? Oo, Na-connect natin ulit dyan. Ganun talaga, mahahanapan at mahahanapan. Ayan, and by the way guys, mamaya meron tayong random map draw na kung saan hindi mamaya, ngayon na po pala. Broken walls ang makikita natin dito. Ang sarap nga mag-stroll dyan sa mga broken walls na yan. Diba? Parang masarap din magmotor. Shoutout din pala no, kay Kuya Jawo Motovlog. Yeah. Balita ko na naman siya, mamaya tignan natin kung lalabas sa camera natin kung may Filipino sniper boss Jairi tayo dyan. Naman. So, natutukan kasi kanina eh. So, enjoy ka, Sir Jawo Motovlog. Kasi idol ko yan, yung boss tabi ka. Ayaw mo yun? Kakabahan ka eh. Kasi yung pala, tara, sunod ka sa akin. Halatang nanonood. Sakto sira na yung helmet ko eh. Ay, sira na yung helmet mo? Ako sakto, hindi ako nagmumotor pa eh. Ako sakto, wala akong helmet eh. Pero Diba? tingnan natin kung ano yung mga mawawala pa dito as well as ano pa nga ba yung makikita natin para sa dalawang teams natin. Lamang na ng isang puntos at pwede na ngang selyuhan to ng Liquid. Pero sa Golden Rivalry na to, feeling ko hindi papayag ang Super Fam na ganon-ganon na lamang sila matatalo. Removing the Arlot. So, may mga chances ng CC priority, Khalid priority even. Kasi alam naman natin na pwedeng counterin ng Arlot yung Khalid. I mean, Tama. isang hawi lang, matatanggal yung dasal nun. So, dahil broken walls din, they could replicate just like what they did last time, last game. Maganda naman yung naging ikot nila. It's just that na-overpower sila nung try-marksman setup talaga ng TLPH. Ang interesting dito, winning ba pakawalan sila Coach RC yung Lancelot? Yeah. So instead of the Angela, sinagot nila agad, Pero most likely yung Jushin ay pwede pa rin maging priority dito. Even the Kalea here for Onyx PH. But let's see. Parang hindi ba ipaprioritize yung Lancelot knowing na ganoon yung kinaharap kanina ni King Kong? Pero since Sigma Boy. Sigma Boy. To banish all Yun pa rin. Sabi niya, hindi ko pahahawakin ng M2 skin si Lancelot ni Carl Bawal TZ. Kuya Carl. Saka good thing naman from Coach Chase, instead of that Zushin, na baka kaharapin lang yung same na nangyari kanina nung game number 1, Lancelot na lang ipaprioritize nila. They don't wanna give that to Carl TZ. Now, TLPH, si Sanji din naman ay may mastery ng Zushin. May may nag-circulate pa nga online na Ano yan? picture ng mga TLPH with their heroes. Yung parang generated na may kasamang Lancelot, si Carl. Oo nga. Si Sanji, ang kasama niya, Zushin. Ay, ibang klase naman talaga. Diba, remember, nakasabit siya using the Zushin nung nakaraang linggo lamang. So, bakit have it. pa nga ba ay patatagalin kung pwede nang i-prioritize ang isang Zushin? Ayan na. Heather, with that Uranus na naman ni Kuya Sanford. Si Sanford yung yung problema kanina na kahit ayaw mo pang tanggapin na problema siya, problema talaga siya. I-acknowledge nyo na. Kasi, syempre, nakikita naman natin kung paano niya binalik sa Onyx yung pressure. Nung una siya, dinalawan. Diba? That was 0-2 early for Uranus. At hindi dapat yun yung parang dinadanas niya. So, they fought a way to somehow regain your position and as well as parang hindi na magkaka-repeat ng triple marksman. And Harit agad para kay Kelra. Tapos Super Friends Hero, Farsa. So, range-wise, they have it. Decent balance of magic and physical damage. So, ano na yan parang tournament na yan yung YSS Red 3 pick ng TLPH. Now, what could shake things up is if ibaba ng Onyx yung Franco. Ayan, shoutout nga pala kay Boss Jawo Motovlog. Yun! Brum-brum na. Helmet! Helmet! Basketball din tayo, Kuya Jamo. Ay! Diba? Basketball. Tama. Kinalaban niya kasi yung Onyx. Sige. Napanood ko yun! Kaso natalo siya kasi hindi niya na-shoot. Hindi, joke lang Joke lang, Kuya Jamo. Matindi ka mag-shoot. Nakita ko yung basketball niyo. Kaso, nakuhanan siya ng helmet ng mga Onyx. Pero may jersey din naman siya. Nabigyan naman siya ng jersey. Tsaka ngayon, nanonood siya. Sumusuport. Again, going back to the draft, Kalea ban for the side of Team Liquid Philippines. It really is some of a good ban, knowing na magiging threat talaga yon sa Joshin and even doon sa Marksman. And there goes sa Franco ban. Yun yung sinasabi natin kanina. Kasi if papalampasin ulit ng Onyx Philippines, they can still go for that and i-expect natin yung Granger coming in from OHIM. Yung ganun nakita na natin yun kanina doon sa
Series 2, yung kinas namin actually kanina, which is ginamit ni Ogwen plus Super Marco. The Franco plus the Granger combo. Sobrang tindi naman din na talaga. Kayang-kaya Yes. mag-burst ng kahit sino. O, diba? Connection. Shoutout ulit sa Onyx X Minerva. O, At diba? kay Harbay, na-idol daw si Nosha. Tama. Shoutout Ayan. sa'yo. And looking at it, wala na kasing Phobius available para sa TLPH. Hindi naman na nila ganun ipipick yan dahil may Uranus na nga. So, malaya na yung Harith na manggagaling sa Onyx Philippines. Malaya na si Kelra at all. So, ang possible removal would be... I would not be surprised if Kaja pa. Lunox. Oh, sila po yung nagtanggal ng Lunox even though na sila yung gumamit kanina. Yeah. Bakit Lunox yung Well, tinanggal nila? Avoid lang din nila yung match-up ng Lunox tsaka Harith. Kasi Kayang tunawin eh, no? Oo, kayang tunawin. Kayang makipagsabayan come late game. Pero Sabayan na. Khalid yung Ay, kinuha ni JP. So rotation-wise, I mean, it's too much to handle if you are Onyx Philippines. Broken walls again yung mapa. Di man ito expanding rivers, but still a wilderness blessing will help a lot. Knowing na madaming bukas na bushes, bukas na walls doon sa mga dadaanan papuntang river. So, mama-maximize yun ng isang Khalid. For Onyx Philippines, control heroes. Brusco with the Grok, Kirk with the Glue again. Pwede. Kumbaga, Actually- sabayan nila dito sa kunat yung isang Uranus. Or pwede nga sila yung mag-Phobius kaso, oo nga pala. Mas maganda if ever nga ang glue dito. And then, yung Hilda, medyo na bypass nga natin. Oo Yung first and second series, ito yung mga na-open pero hindi pa napapansin. And back to the hero pick, hero pool ni Kirk, ang isang CC. So parang sila naman yung magdo-double down sa mga damage output. Literal Actually. na 4 sa heroes nila. Actually, damay mo na yung Hilda. Lahat sa kanila ay kayang mag-deal ng damage. Control yung magiging problema ng Onyx Philippines if kukuha si OHEB dito ng high mobile na marksman. Options. Carry, may Moskov actually, which is very good. Or even the Granger actually ay nakakawala pa rin. And considering na sila yung team na hindi nila pinapansin pag-counter, basta, Oheb, kaya pa ba? Oo. What if siya yung magbeya? Ayaw. Sabi sa'yo eh. Sayang eh. Granger pa din. Wala lang, parang gusto ko lang makitang ginagamit ni Oheb yung skin ng kanyang Laban. nakitang rival, di ba? Laban kay Kelra, pero still, Granger pa rin ang gagamitin at ipapakita sa atin dito for the last pick ng Team Liquid. Kinabahan ako doon sa prediction ha. Buti pumasok. Na-shoot ko yung prediction pero hindi nakashoot ng bola kanina. Siguro daw, Ay, sorry. na-preheat eh, no? Na-preheat na naman. Pero tingnan natin, makakapag-preheat ba ngayon ng Onyx considering na nagkaroon tayo ng adjustment pagdating sa kanilang ilang picks? Well, technically maganda yung naging adjustment to ban out that Franco for JP. Again, ang problema ay control. And gap closing wise, they have the Hilda and the CC. Maaabot naman yung Granger at some point. But if they can also be kited. When we say kited, pag ikaw yung dinala mismo ni Oheb, kakaabot nyo sa kanya, dinala siya papunta doon sa YSS o papunta doon sa Khalid. Counter engagement from TLPH is very too much knowing na sila may control, yung Onyx wala. At sobrang ganda nga at alam na alam ng Team Liquid kung paano paganahin yung kiting mechanics na ganun. Ilang beses natin nakita sa mga nakalipas nilang laban yung ganun. Pero the question is, kaya na ba nilang selyuhan to? Kaya na ba nilang baliktarin yung nangyari nung nakaraan o babawi pa ang Onyx at enforce ang game number 3 kasi sa gitna, maaga agad na nagkakaroon ng ambahan ng dalawang teams. Maagap talaga ang i-expect natin, especially sa tandem na meron dito, Sanji and JP. Khalid and Yushin ba naman eh. Nandiyan yung balagbag, but still we cannot deny na kaya rin naman makipagsabay ni Brusco pagdating sa Hilda. May isa ako nakitang magandang bagay na ginawa ng TLPH. Okay. Imbes na, di ba dati nagli-leash yung mga roamers in yung mid lane. Oo. Tapos ngayon kasi bawal na yon. Teka lang. Ay, ito yung bawal! Kasalanan na naman para
para kay JP getting the first blood. Ang malala nun, nag-flicker pa si Prince. So ibig sabihin lang, sobrang lala nung kasalanan na ginawa ni JP. And Tapos, ayan mo, tingnan mo, tuloy lang sa pagdidil ng pressure against Onyx. tapos buhay pa siya. Sinubukan siyang patayin ng Onyx Philippines. I was just about to say na, teka nga lang, Oh, nag-explain nga. Ni-retrian pa nga eh. Teka nga nani. Pero bago ang lahat, balik tayo, Joshi Cakes. Ayan, eto na, may oras na talaga. Yung ginawa nila kanina, Wala na na. hindi nag-leash yung dalawa, yung roamer and yung mid lane, instead ng nag-leash yung Granger, binaril niya ng isang Rhapsody, yung orange buff ni Carl TC para mas mapabilis pa rin. Kasi kapag yung roamers ang nag-leash ngayon, and even yung mid lane, may iwanan sila sa level. Madedelay sila, di ba? Yes. Lalong-lalo na meron ng additional XP plus coins kapag meron kang nare-reveal na kalaban. Tapos kapag nakiklear ka din sa gitna, hindi mo naman maagawan yung mid laner mo or yung iba pang kakampi mo at magkakaroon ka din ng party mo. Pero ngayon, partihan na para sa Turtle, maagang sinisimulan to ng Team Liquid. Okay, nandyan na rin naman si Sanford sa loob mismo ng Turtle Pit. Na ngayon, sinisimulan pa rin naman ni Brusco na bruskuhin sila Carl TZ. Si JP din, oh, ganda ng pwesto niya dito. Literal. Oh, kakasabi lang. Dinadagdagan na naman yung kasalanan against King Kong. Sanford as well reaching the back lanes. Dito para sa Onyx PH. Meanwhile, nagpakawala naman din siya pero si Mark Carl TZ ay makakaligtas pa rin na getting the Cyclonite as well. Ang hindi makakaligtas ay si Brusco. King Kong? Nakakuha ba? Nanakaw niya ang Turtle sa kamay ng TLPH at nakakuha sila ng kill onto JP. Kay King Kong pa rin at sa Super Fan pa rin yung Turtle kasi ganda pa rin ng ginawa nila para ma-shove away si Carl TZ. Nang muntik-muntik ka pang mamatay si Carl TZ doon, courtesy of Brusco. Ito naman yung maganda sa isang hilda. Innately, may damage ka talaga. Power of Wilderness is enough para mag-zone away ng members. And not just zone give a threat na mamatay yung jungler. And with that, nakuha ng Onyx Philippines yung Turtle na yon. Gusto ko sana i-comment yung ginagawa ng TLPH kanina na doon sa may butas na side, hindi doon sa, doon sa may, hindi pala balbas yan kasi hindi Hindi. pala Delix Omads. Oh. Diba? Doon Oy! nila kinakite yung Turtle para mas malapit sa bush. Pero ito pala yung delikado. Super Face going down. Meanwhile, at the cost of his life, mapapabagsak rin naman doon ni Brusco, Oh. si Ohe. Pero palitan na naman. Ang dami nangyayari sa mapa. Pero tutok tayo sa may bandang taas na kung saan si JP ang kumukontra kay Kelra. So that is going to be a 3-for-1. Namatay pala si King Kong at hindi natin nakita yun pero namatay din si Oheb. Nagkaroon din ng isa pa ng kill, si Brusco pa namatay, even Sa si gitna. Super Prince namatay. Oo. Tapos sa gitna ay namatay na naman yung Farsa. Gusto lang naman namin ikas yung laro pero hindi natin nakikita yung mga gantong kills agad kasi ang bilis ng mga pangyayari. And look at JP right there. Oh, eto kita natin real time. Absolute cinema kung sakali mapipick up niya yung solo. Pero hindi yata mangyayari yan kasi siya. Nagdasal! Ngayon! Oh, Pag-inis kita ni my! Brusco. Yung pagdadasal ni JP, makakasurvive ng ilang segundo pero hindi enough dahil mapapatay pa rin siya doon nila Kelra. Sumusobra ka na dati, JP, at gusto mo na namang dagdagan yung mga kasalanan mo. Pero sabi ni Kelra, it's time para pagbayaran mo na yan. Gets ko na gusto niyang i-poke, gusto niyang i-pressure si Kelra. Pero for Team Liquid, kailangan pa rin nilang maging maingat since Kelra, Harit, gold laner, scaling pa rin yan. And all for the greater good pa nga rin yung ginawa ni JP doon at that time. Dahil nakakuha ng almost full energy shield si Oheb doon sa Torre. Yep. So all just to zone away itong si Kelra para makabawi doon sa nakuhang gold ni Kelra naman doon sa energy shields kay doon sa Granger. You're right. Kasi kanina siya yung nakakuha noon, although mas malaki nga lang yung nakuhang value ni Oheb. Kaso namatay naman si Oheb. So parang even out pa din yung gold earned ng dalawang gold laners. Yep, and looking at the bigger picture, parang yun talaga yung ginagawa ngayon ni Sanford, JP, giving everything sa kanyang core damage dealers. Pero Sanford, medyo may ipit. Makakawala pa rin naman. Medyo mangangaray doon si Brusco. Susundan pa rin ang Lantern Flare. Nandiyan ang pagdampot. Madadampot din ni King Kong on the way yung Turtle na kanilang masesecure. Going in, nandun yung Phantom Execution. Medyo masakit. No way out na nga ba? Lumiliko. Lahat ng dashes. Ginawa na ng Sigma Jungler. Aabutan pa siya dito nila Sanji. Oo, pero sila pa yung mamamatay. Si Kelra dun sa likuran, nakita si Oheb. Pero makakawala pa rin naman dito sila Oheb. Pero hindi yata makakawala sa mata ni Kirk ay si Sanford. Umamba. Andyan na si Daddy JP. Nagkaroon tayo ng palitan pero sino nga bang tunay na lumamang doon? I can say wala. Well, technically for Onyx Philippines, Ang ganda ng build-up, pre. maganda naman.
tandaan na yung 1.4k gold lead from TLPH ay nabawasan into 600. Okay. So, in golds terms, lamang ang Onyx Philippines sa naging palitan. Pero macro-wise kasi, bumawi pa din naman ang TLPH. They have the means para i-force yung mga resources away from Onyx Philippines, and yung extended team fight, kaya din nilang ipanalo at that time. The thing lang is, nag-disperse na yung Onyx Philippines, kaya hindi na nag-matter yung possible na pwede pang re-engagement from TLPH. Pero when it comes to trade din, nakita natin na si King Kong mukhang nagagawa niya na yung Sigma pattern when it comes to jungling, na hindi lang basta jungle yung poproblemahin na. Even to get turrets, nakakuha siya ng torre dun sa baba. So makikita natin dito, 2 torre na rin ang nasecure ng Onyx PH. For Team Liquid kasi, yung lead na meron sila, yung 600 gold lead nila, nawala na dahil dun sa mga torre na nakuha nga ng Onyx. This is what's missing kasi nung game number 1. Kanina, walang chance si King Kong na siya yung mag-split push dahil kailangan siya sa team fight. Tama. But now, Kelra may damage, Sober Friends may damage. Hindi siya naka-Joshin ngayon, naka-Farsa na siya. So technically, nabawasan ng burden si King Kong dito sa game na to. Nagkakaroon siya ng leeway para kumuha ng mga ibang parts ng mapa na kung saan tingin niyang makakalamang sila. And right now, even na yung ball game. This is what I was talking about, na kailangan talaga may mag-relieve ng pressure. Hindi lahat pwede breadwinner lang dito si King Kong, di ba? And that is how you dissect kung ano nga ba yung main or root cause ng problema nyo. Kung bibigyan ng pressure, sige. Pero ngayon, pressure is on para sa panghuling pagong ng laban. JP sa likod, pwede lumikod. Pero there's going to be a concealed play. Abutan naman dito ni Brusco sila Sanji for Cartesi para makakasecure ng huling pagong. Abutan Chase nga down! natin siya dito. There's going to be the chase down! Locking down on the members of the Sonics. Kaya makakasayaw pa rin naman. Madadali dito si Cartesi. Sanford ang next target. At sa kabilang banda naman ay hindi aapat ang depensa para dito kala JP. Naagante nga, pero atras muna magiging call ng Cavalry. Nakikita natin that's going to be a 2-for-2 trade. Pero kahit pa paano, lalamang pa rin ang Liquid kasi nasa kanila yung turtle. Nakuha ni Cartesi yung turtle sa kamay ng Onyx Philippines, and not just that, they were able to chase down. Although medyo naging malalim na, may damage output pa rin naman ng Onyx Philippines. It's Sanford na namatay doon sa process with Super Friends with the glowing one. That explains. So, kasi nag-heal na si Sanford nung time na yon na sinubukan niyang puntahan itong si Super Friends. But because of the glowing one, reduce yung healing, he was able to take down that Uranus. Pero di pa rin tapos kasi TLPH, meron silang way para lamangan yung Onyx Philippines dahil sa ginagawa ni Sanji para kay Oheb. Yung Lantern Flare is enough to put some distance sa Onyx Philippines para mas maka-free hit ng maayos itong si Oheb. Pero alam din naman ng Onyx dito kung ano yung kailangan nilang gawin. Yung AOE na nanggagaling mula sa kanilang mga damage dealers, nanunuot na rin sa balat dito ng TLPH. And aside from yung ginagawa nga ni Sanji, si JP din may set up. Okay, nag-commit silang lahat dito kay Brusco. Kaso nga lang, sa dinami-dami ng kanilang binagsak, hindi pa rin bumagsak si Brusco. Nakita natin yung sustainability na meron dito ang isang Hilda. Partida, wala tayo sa dangerous grass. Pero alam naman natin na basta may damo, kayang-kaya ng Hilda yan. Diba? Meron nga yung Hilda mo. Kasi nagigil siya sa damo. Pero aside from that, nakikita natin dito kung paano sinozone ni JP si Super Prince. Hindi pa natin nakikita si Prince na naging malaya siya sa paggamit ng kanyang ulti. Parang ang pinaka-responsibilidad ni JP, every time makita niya yung feathered airstrike, yun yung papasukin niya. Si Super Prince lagi. And maganda na pinipili somehow ng TLPH yung mga targets nila. They tried Brusco, pero now that they know that they can't, pwedeng mag-iba na yung target ng TLPH. Although for Onyx Philippines, Kelra is a problem. Kelra is a force right now. Kailangan din nilang pigilan yung Harith kasi kapag malaya siya nakakasayaw, yung freedom of movement mula sa Harith, na-overcome niya yung freedom of movement ni Cartesi dahil may feathered airstrike pa siyang kino-consider. And that's why hinahanap na pilit ni JP yung two specific heroes and players na binabanggit niya, Super Prince and even Kelra. But checking off the spot here, maganda yung position dito nila Sanford, and as well as dito sa may bandang kanan ng ating screen ay sila King Kong and Kirk na mukhang walang balak na i-reset itong Lord ito, pero si Brusco reverse down. JP on the other hand jumping on to Super Prince, hindi mapapinabangan yung Predator Strike, pero sa ngayon na ikasama, pero matatanggal pa rin siya sa listahan. Kelra sa likod! At si Kelra sa pinakalikod ay nangyayari na nga dalawang pangyayari ang sabay na ginagawa. Kelra onto Oheb, flicker out, hindi abutan na Sigma Jungler. Nakakabaliw na yung mga pangyayari pero super fun pa rin ang makakasecure ng Lord. Dahil yon sa ginawa ni Kelra na
nakapagsayaw. Yes, na-zone si Super Prince. Pero hindi na-zone si Kelra. Malaya din doon si King Kong. And at the same time for TLPH, si Carl TZ naman yung pinapahirapan ng mga members na yun. Napakaganda nung ginawa ni Kelra na pag-isolate ng sarili niya. Nung time na nakita niya pumasok si JP kay Super Prince, lumayo agad siya and hinabol niya yung mga ibang members. Nandun din pa si Sanford na kasama ni JP. So walang tutulong doon sa tatlong members ng TLPH. Tama, he knows na wala namang bababad sa harap ko. And technically, kung sabayan lang ng damage, kayang sumabay ng isang harit onto the Granger and even onto Sanji. And now, it's time for Onyx to somehow manipulate na naman yung mga roads na pwedeng daanan lang ni JP, which is a very good tactic kasi nahahati yung attention ng TLPH. Makulong niya man si Super Prince, pero it took a lot of effort to reach him. Hindi na rin kasi natatakot yung Onyx PH dito kasi alam nila marami din silang damage dealers sa side ng Super Fam. Doesn't matter if ma-zone out si Super Prince kasi nandyan naman si Kelra, nandyan si King Kong, nandyan si Kirk para mag-deal ng damage output. It doesn't matter if ma-zone out si Prince, meron pa kaming damage dealers. Yes, and there goes Kirk na pangalawa sa damage dealt overall during this game number 2. First, si Kelra pa din. And kailangan na mag-switch ngayon ng TLPH when it comes to their targeting. Kailangan na lang i-control itong Harith ni Kelra. Even though na naka-purify pa siya, kailangan ma-force yun with that Zoshin and that Khalid na hawak ni Sanji at ni Daddy JP. Silang dalawa yung pwedeng humabol doon kay Kelra. Tama, kailangan na nilang i-contain to. Kasi na-checkan na kanina si Super Prince. Pero katulad ng condition na minention mo, kailangan silang dalawa ni Kelra ang makita dito nila JP. Alam mo yung broken walls, parang mas naging malawak yung playground ng mga players natin. Totoo. Literal na, ang dami nilang ginagamit, ang dami nilang pinapasukan, at yun ang nagiging way para mas makapag-deal sila ng pressure. And right now, parang nasa square one lang tayo. Hindi natin masasabi na TLPH talaga yung may hawak ng control. Kasi alam din nila, hindi basta-basta pwedeng mag-initiate sila against Onyx kasi iba yung counter mechanics ng Onyx PH right now. At ngayon makikita rin nila, nagpakulagad ng Mountain Shocker dito si Carl TZ, though so they know yung threat na nagbabadyo doon sa top lane. So for Onyx PH, it's time to rechange yung kanilang naging rotation. Pero ngayon, forcing out the Federer sa Carla. Medyo nangalahati ang buhay doon. Yun naman pala yung rason kung bakit sinozone out si Super Prince. Kasi kung malaya si Prince, ganun yung threat na mai-impose niya against Liquid. Now for this broken walls, that mayroon na namang Lord, i-expect natin na hahatakin ng TLPH yung Lord doon sa kabilang butas, doon sa kabilang banda, para mas malapit sa bush and mas madali silang makakapag-bait play if ever kung meron mang mag-aabang doon. And yun naman yung strength ng lineup ng TLPH. They could go for 5-minute Lord dance kung kinakailangan umabot ng 5 minutes. Dahil may Zoshin naman sila, constant naman yung pressure na binibigay ni Sanji sa harap. And even Carl TZ has the vision advantage laban sa Onyx Philippines. At constant din yung vision na meron dito sa likod. JP, umaatake. Makikita niya na sa wakas dito si Kelra. Kinumit niya na rin dito yung Raging Sandstorm. Kaso nga lang makakampante sa frontline sa TLPH. At ngayon, hindi lang yung nakala makukuha. Pati yung Lord, masisecure ni King Kong. At ngayon, next target's going to be JP. Sanford flickering out. Aabutan pa rin ng Super From. Kelra with a mega kill. Babagsak ang Predator Sexy Oheb. At si Sanji matitira. Susunod pa. Piper pa si King Kong. Pero masyado ka na yata malalim dyan. Kaya naman buhay niya magiging kapalit. Medyo lumalim man si King Kong pero clearly nakikita na natin ang control ng Super Fam. Nasa kanila yung Lord, nakakuha pa sila ng 3 miyembro ng Team Liquid. The moment na nag-change ng target si JP, nung si Kelra naman ang hinabol niya, malaya si Kirk, malaya si Prince, at yun yung nagiging problema ng TLPX. Okay, aabot naman para sa depensa dito sila Carl TZ. Even JP as well. Yung Lord ay mamarsya sa may bandang baba. Ang possible turn takedown ito para sa Onyx PH. Jump in agad dito JP with Raging Sandstorm. Just totally denying any entry point para dito sa Onyx PH. Kaso nga lang si Sanji, medyo maaabot. Crimson Beacon ay nakas na agad. But still makakadepensa muna sa ngayon ng TLPH. May round 2 pa. May mga parating pang minions dito. Si Kelra sasayaw na sa base! Okay, hinatid na nila. Pauwi ang cavalry at ngayon ang content. Even Kelra going in with a chrono dodges. Kirk as well. Grabe naman yung mga yo-yo blitz dito. May mga bala na tatama sa kanya. Iindahin yung sakit. Iindahin yung damage. Pero para sa Onyx PH, ito na yung pagkakataon nila para extend ang matchup na ito. The golden rivalry is still alive as Kelra
ng mga problema na yon. We're talking about JP with his targeting. Nung mga unang stages of the game na si Prince lagi yung tinatarget niya, malaya si Carteezy, pero malaya din naman si Kelra. At si Kelra yung problema. Now, nung lumipat na ng target na si Kelra yung prenayo ni Daddy JP, may problema pa rin. Si Super Prince at si Kirk. Hindi nila alam ngayon kung sino yung uunahin nilang kontrolin, and that gave Onyx PH the win para sa Game 2. Ibang klase yung performance na ginawa dito ng Super Fam. Nakita natin na kahit hindi triple marksman yung sa kanila, pero parang ganun din eh. Yung na-deal nilang pressure against Team Liquid, and now we're heading on for a game number 3. Hindi nga naman papayag itong dalawang to na hindi aabot sa Game 3 ang kanilang golden rivalry. Pero para sa game na yon, tama ka Joshi Cakes, nakita natin na ang daming isipin naman. Pinakita at pinaramdam ng Onyx PH. Taste your own medicine, Team Liquid. And this is what we're talking about, na mas maganda rin yung layer na makikreate nila. Starting it off with their gold standard, Kelra, with that signature Harit play as well. Getting the Game 2 MVP para sa ating match. Kumbaga ang naging question dito for both parties is yung control. Control-wise lamang naman yung TLPH, they have the lead. Pero, he can only do so much. I mean, onti lang yung pwedeng targetin. Yes, area of effect yung Raging Sandstorm mula kay JP, pero small area lang yun compared to the area of effect na meron ng Farsa na sobrang layo, by the way, and even Kelra doing those synchro visions and dashes. He really is a problem na hindi nasolusyonan ever dito sa laban na to for Onyx Philippines. Onyx Philippines, doon sa early stages, nahirapan talaga sila. It is because of the fast rotations din na pwedeng ibigay ng TLPH. Parang ang nangyayari pa nga, dahil sa hindi naka-Franco, dahil kalit nga yung hawak ni JP ngayon, minimal control pa din naman. So, nalilimit ng Onyx Philippines na maging maintained lang yung gold advantage na meron ng TLPH. Every single time na nakakalamang sila, madali lang sagutin if you are Onyx Philippines. Pero, nung time na sila naman yung lumalamang na, sila yung mahirap sagutin. Being the damage coming from Kelra, even the range coming from the Farsa, plus the damage as well. And King Kong, yung kanyang maneuverability doon sa clashes, nagiging problema yon ng TLPH to a point na sino ba yung uunahin nating hawakan? Is it King Kong? Is it Kirk? Is it Kelra? Is it Super Prince? Tapos, ang ginagawa na lang ng Onyx Philippines, i-overload natin ang damage output. Literal na parehas ng pagkakataon na ang daming problema ang iisipin din ang Team Liquid dito kung sino ba yung dapat nilang uunahin, kasi kahit na may mapatay silang isa, problema pa rin yung mga kasunod. And that is what we're talking about kanina, na lahat ng membro ng Onyx PH kayang pumatay. Diba? It doesn't matter if ma-isolate yung mga team fights, hindi na balik kung dalawang team fights man yan. Ang mahalaga for Onyx PH na ipapanalo nila kasi kahit sino sa kanila kayang pumatay. And this is the advantage that you could create multiple skirmishes. Meanwhile, para kasi sa TLPH, they have this specific circle na dapat doon nangyayari yung fight. Yes. We know for Onyx PH, advantage sa kanila na Kelra and King Kong alone can do so much, while sila Super Fritz, parang pwede rin silang gumawa ng sarili nilang war at the back. And for TLPH, dito rin tayo medyo naging worry because of the Granger lock-in. Na linear nga yung damage, and as we all know, with those kinds of direction, lalo pag close range proximity na, sobrang viable mong target sa isang Lancelot, merienda ka sa mata niya. And commonly kapag nakakita tayo ng Box Protect 1 na lineup from each and every team sa MPL Philippines, may decent amount of control na nagsisilbing protection doon sa pinoprotektahan nilang 1 doon sa box. And in this case, it's gonna be OHIM na pinoprotektahan. Kaso, sobrang vulnerable ng circle. Bakit? Ang remaining protection na lang nila if si JP at si Sanford ay manggugulo sa backline would be Sanji, and he can only do so much. Yung lantern flare niya, ano pa yun, situational pa yun. Kailangan mo pang mapuno yung stocks ng lantern flare bago mo tuluyang mabuhat. And for CC and even Harith, ang hirap nilang targeted. Sobrang lilikot ng mga yan, di ba? Ayan nga eh. And also, if we're gonna go back dun sa sinasabi nating lahat dito ay kayang pumatay, look at Brusco na Blade of Heptasis. Diba? So, parang siya din mismo ay ginagawa yung ginagawa ni JP na manggulo, mangharas sa backlines ng Team Liquid para hindi makapwesto. Yung sinasabi mo ang box 1 na isa hinahanap at hinahanap dito ng Onyx. Brusco daw eh. Tira mo diba? 8.55k yung gold ni Brusco. Si Super Prince, 8.25k lang. That is the change na meron sa newest patch ng MLBB. Kayang kumita ng roamers
sa pagkita niya sa mga members ng kalaban. And for Brusco's case, yun naman talaga yung strength ng isang Hilda. Give vision. Lumaylay ka doon sa jungle camp ng kalaban. Ipakita mo sa kanila kung nasan yung YSS. And for the longest time, I mean, silang dalawa ni Kirk yung pinakamalaking problema ni Carl TZ all throughout. Imagine, meron kang kailangang iwasan na feathered airstrike na Kelra. May humahabol sa yung Hilda. May humahabol sa yung CC. No way para makapasok ka doon sa turtle pit at makakuha ng objective. Gusto mo mag-Andy Traceless pero hindi kasi pwede. Hindi. At dito rin pumapasok kung paano naging dikit talaga yung laban. Kasi iba't ibang muka yung makikita natin dito. Pero ang Rich Guy pa nga natin, brought to us by BPI, walang iba kundi si Oheb. Literal na tinatry naman nilang proteksyonan si Oheb. Ang kaso nga lang, lagi silang nauubos. Buhay nga si Oheb, ubos naman yung liquid. Kumbaga, nakuha naman niya yung tamang items pero hindi niya alam kung saan patatama. Hindi tumatama yung sakit na nakuha na nga dito.